Kabanata 871. Ano? Ano ang nangyayari sa Felicity? Anong nangyari? Nagmamadaling tanong ni Gerald pagkakita niya sa ekspresyon ni Noemi. Muling dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi, itinakip ni Noemi ang kanyang bibig ng isang kamay habang dahan-dahan niyang sinimulang ipaliwanag kung ano ang nangyari mga kalahating taon na ang nakalilipas pagkatapos ng pagkawala ni Gerald. Habang madaling pinigilan ng Crawfords ang unang daloy ng balita tungkol sa pagkawala ni Gerald mula sa paglabas sa publiko. Kalaunan, nagawa pa rin ng mga tao na mahuli. Mula doon, ang tsismis pagkatapos ng bulong-bulungan ay nagsimulang lumitaw at kumalat sa paligid tulad ng wildfire. Ilan sa mga tsismis na inaangkin na si Gerald ay inagaw. Sinasabi pa ng mas matapang na alingga na pinatay siya. Sa mabilis na pagkalat ng mga alingaw-ngaw sa paligid, kaunting oras lamang bago mahuli ni Felicity at ng ilang iba pang mga kakilala ni Gerald, si Felicity at si Noemi mismo ay partikular na naging mas balisa kumpara sa iba. Dahil dito, walang pag-aksaya ng oras si Felicity na idineklara na makakarating siya sa ilalim ng insidente. Dahil minsang nahulog siya sa kanya, talagang hindi ito misteryo kung bakit siya ay determinadong hanapin siya. Gayunpaman, ano ang totoong nangyari kay Gerald? At bakit ito nangyari sa kanya? Kahit na ang dalawang batang babae ay nanatili sa isang gulat na estado ng medyo matagal, sa huli, nagpasya si Felicity na magtungo sa North Bay kasama si Naomi. Alam nila na kailangan muna nila ng isang mas malinaw na larawan ng buong insidente bago pa nila masimulan ang pagsisiyasat. At sino ang mas mahusay na magtanong kaysa kay Chairman Lyle? Kung sa bagay, alam nilang pareho na bumalik siya sa North Bay pagkatapos na mawala si Gerald. Dahil dito, si G. Lyle ay simpleng halatang gota. Pagdating doon, ang dalawang batang babae ay mabilis na tumungo sa kumpanya ni Zack. Sa kanilang pagkabigo, gayunpaman, nalaman nila na si Chairman Lyle ay umalis na para sa isang paglalakbay sa negosyo noon. Wala nang ibang pagpipilian ang nakikita, sa wakas ay nagpasya si Felicity na gamitin ang kanyang pinakamahusay na mga koneksyon upang makatulong sa kanilang pagsisiyasat. Ito ay tumagal sa kanya ng isang habang, ngunit sa huli ay nagawang upang makakuha ng ilang tulong mula sa isang senior executive na nagtatrabaho para sa Zack. Matapos sumang-ayon na makipagkita sa lobby ng isang hotel, tumungo ang dalawang batang babae at hinintay siya. Sa kasamaang palad para sa kanila, isang binata ang nagkataong tumatawid sa kanila sa araw na iyon. Nakikita kung gaano kaganda ang dalawang batang babae, agad na sinubukan ng tusong kabataan ang tama sa kanilang dalawa. Nang mabaigo iyon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pilitin silang kalagkarin palabas ng hotel sa halip. Sa matamlay na titig sa kanyang mga mata, malinaw na ang R*P lang ang nasa isip niya. Gayunpaman, pinigilan ng dalawang batang babae. Hindi sila gaanong bababaan. Sa kalaunan ay nerbiyos si Felicity kaya't napakagat siya sa braso ng kabataan. Galit na galit ang kabataan dito kaya't hinailan niya siya hanggang sa tuktok ng gusali sa kanyang braso na nasugatan ng malubha, bago siya itapon mula sa bubong. Ang kadena ng mga kaganapan ay napaka-alarma na kahit ang mga Crawfords ay napagtanto ito, at kahit na si Chairman Lyle ay nagmamadaling bumalik kapag narinig niya ang balita, sa huli, hindi talaga siya makakatulong. Tulad ng nangyari, ang kabataan na pinag-uusapan ay nagtataglay ng napakalawak na kapangyarihan at impluensya. Dahil doon, hindi man lang siya nakatanggap ng parusa sa kanyang masasamang gawain. Bagaman hindi niya napaplano ang sarili na hanapin si Gerald sa anumang paraan na makakaya niya, sa huli, natapos si Felicity sa isang posisyon na masasabing nakakaawa rin kay Gerald, habang ang linya ng buhay ni Felicity ay na-stabilize pagkatapos ng maraming gabi ng mga doktor na walang pagod na nagtatrabaho. Upang may save siya ay nagdusa ng masyadong maraming pinsala. Bilang isang resulta, kahit na hindi na siya nasa panganib na mawala ang kanyang buhay, maaari lamang siya na umiral sa isang halaman na hindi halaman ngayon, at mananatili siya sa estadong ito sa natitirang buhay niya.
Tulad ng kung ang mga bagay ay hindi sapat na masama, ang kumpanya ng Felicity ay natapos agad. Sino nga ba ang taong ito? Tanong ni Gerald, nanginginig ang tono nito habang nakataas ang ulo. Habang napuno siya ngayon ng galit, napuno din siya ng kalungkutan. Pagkatapos ng lahat, sa pagiging G. Crawford, alam na alam ni Gerald na pareho niyang hindi pinansin at pinabayaan ang maraming tao. Tiyak na isa sa kanila si Felicity. Nagulat siya, ang dalawang batang babae ay talagang nag-aalala tungkol sa kanya mula sa sandaling narinig nila na nawala siya. Ano pa, ang tanging dahilan kung bakit nasa kasalukuyang estado si Felicity ay dahil gusto niyang tulungan siya. Pinahid ang luha niya. Sumagot si Noemi, narinig ko na ang iba ay tinawag siya bilang si G. Jet Moldel. Kahit na tinanong ko si Chairman Lyle kung bakit hindi kinailangang managot si Jet para sa kanyang mga aksyon, lubos na hindi pinansin ni G. Lyle ang tanong, sinabi ako upang mabilis na bumalik sa Mayberry. Panipi, Jet Moldel. Ulit ni Gerald nang maramdaman ang kanang eyelid twitch. Nang siya ay magtanong tungkol dito, nalaman ni Gerald na si Court ay may 3 anak na lalaki. Isa na rito si Jet. Kaya si Court at ang mga Moldel muli. Ungol ni Gerald, masiksik. Ang mga kamao, hindi sana magtatapos si Felicity sa ganitong paraan kung hindi pa napilitan si Gerald na lumabas ng kanyang sariling tahanan. Alam na napuno si Gerald ng napakalawak na sama ng loob. 872. Gayunpaman, nang makita kung gaano malungkot at malungkot ang hitsura ni Noemi, agad siyang naawa sa kanya. Bilang isang resulta, nagawa niyang panandali ang pigilan ang kanyang sama ng loob. Well, kumusta naman kayo, Naomi? Anong uri ng karamdaman ang pinaghihirapan ng iyong ina? Tanong ni Gerald. Kaya, pagkatapos bumalik sa Mayberry sa ilalim ng proteksyon ni Chairman Lyle, hindi nagtagal para mapagtanto ko na ang aking ina ay nagkontrata ng isang kakaibang sakit. Kahit na nakilala ang hindi mabilang na mga doktor, walang nakakagamot sa kanya. Tulad ng naiisip mo, gayunpaman, ang pagkuha ng mga doktor ay hindi mura. Tuldok. Bilang isang resulta, natapos kong ibenta ang lahat ng mga pag-aari ng aking pamilya. Mga 1 buwan na ang nakalilipas ng ang lahat ng aking mga mapagkukunan sa wakas ay natuyo. Walang ibang pagpipilian, pumunta ako sa lalawigan ng Salford upang humingi ng tulong mula sa isang tiyuhin. Sa aking oras dito, nalaman ko na ang isang sikat na doktor ay nakatira sa malapit. Dumaan siya kay Master Jenkinson. Gayunpaman, dahil halos wala akong sapat na pera upang mabuhay ngayon, hindi ko talaga siya may kikipagtagpo sa kanya, paliwanag ni Naomi sa isang nakakahiyang tono. Bumubuntong hininga, pagkatapos ay sumagot si Gerald kung iisipin na ang isang solong insidente ay maaaring maging sanhi ng napakalaking epekto ng ripple. Ngayon kahit ang mga taong nakikilala sa akin ay kailangang ibahagi ang aking pasanin. Nasisiyahan, naidagdag pa ni Gerald, mabuti na lang pinag-uusapan kung saan huwag mong pon ang jack bracelet na ito. Kung sa bagay, sinungaling ang taong to. Ang nasabing bracelet ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 54,000 dolyar. Anuman, tutulong ako upang malaman kung ano ang mali sa iyong ina at pagalingin siya. Panipi, habang si Noemi ay medyo naguluhan na marinig iyon, naniniwala siyang hindi kailanman magsisinungaling sa kanya si Gerald. Mismong ang amo ay tila susuko matapos marinig ang sinabi ni Gerald na iyon. F***at Sting Hell. Napagtanto mo na sinira mo ang aking negosyo. Hindi ba? Galit na sabi ng boss. Bilang tugon, nang inis si Marvin bago binulong ang isang bagay sa tainga ng boss. Pagkalipas ng segundo, namumutla ang mukha ng amo nang agad siyang manahimik. Sa natitirang panahon ng kanyang tagal doon, siya ay simpleng tumayo ng may paggalang. Sa lugar, alam na malalaman ni Marvin kung paano hawakan ang natitira. Hinawakan ni Gerald si Noemi sa kamay at inakay siya palabas ng lugar. Nasaan ang iyong ina? Tanong ni Gerald. Kasalukuyan siyang nananatili sa hilaga sa isang hotel sa paanan ng York North Mountain. Kilala mo ba si Master Jenkinson, Gerald? Ganting tanong ni Noemi. Oo, sagot ni Gerald na medyo may mapait na tawa. Sa pagsasalita ng alin,
ano ang eksaktong nangyari sa iyo sa nakaraang kalahating taon? May ideya ka ba kung gaano kami nag-aalala sa iyo? Sabi ni Naomi, halika, sumakay ka muna sa sasakyan. Ang iyong ina ang aming pangunahing prioridad ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito papunta doon. Wala talagang katatagan si Gerald kapag nakikipag-usap kay Noemi. Kaya't wala siyang nakitang dahilan upang hindi sabihin sa kanya kung ano ang totoong nangyari. Pagdating sa Hilaga, nag-arkila si Gerald ng isang dekuryenteng tricycle at sinabi kay Naomi na sumakay. Sa pag-upo ni Noemi sa likuran ni Gerald, pareho silang sumugod papunta sa York North Mountain. Dahil medyo malapit si Gerald kay Noemi, imposibleng baliwalain lamang siya ni Gerald nang malaman niyang nasa problema siya. Pagkarating sa hotel ilang sandali lamang, sina Gerald at Naomi ay bababa na sana sa electric tricycle nang marinig nila, "Hoy, hindi ba yan si Naomi?" Haha, nakasakay siya sa isang electric tricycle. Panipi, paglingon sa kung sino ang nagsabi nito, nakita ng duo ang ilang mga binata at kababaihan na tumatawa sa kanila habang ang grupo ay nakatayo sa tabi ng isang Audi A6. Dahil bukas ang mga pinto ng sasakyan, maaari lamang ipalagay ni Gerald na aalis na sana sila bago nila siya at Naomi. Sila ay mula sa pamilya ng aking tiyuhin, Gerald, sabi ni Noemi. Habang ibinaba ang kanyang boses. I see, sagot ni Gerald habang medyo tumango. Pagbaba ng tricycle, tiningnan ni Noemi ang grupo ng mga tao. Bago magtanong, bakit lahat kayo narito? Aba, narito kami upang kanselahin ang iyong silid syempre. Tatawag na lang kami sa iyo. Sinabi ni Itay na dahil wala kang pera. Upang makilala si Master Jenkinson, bakit namin ipagpapatuloy ang pagbabayad para sa iyong silid? Sasabihin ko sa iyo ngayon na ang mataas na ranggo na hotel na ito ay pinapayagan lamang ang isang mahirap na tulad mo na manatili dito dahil nais nilang magbigay respeto sa pamilyang Leg. Napahiya mo ang aming pamilya para sa pananatili dito ng napakatagal. Nagtatapos ito ngayon. Pang-iinis ng isang babaeng nakasuot ng marangyang damit. Sa katunayan, tingnan, kung hindi mo talaga kayang bayaran, iuwi muna lang ang nanay mo. Na para bang hindi mo pa alam na ang mga maimpluwensya at makapangyarihan lamang ang makakasalubong kay Master Jenkinson, sa kaunting pera na natitira sa iyo, hindi mo na makakarating paakyat sa bundok. Nagdagdag ng isa pang lalaki mula sa pangkat na mapanghamak. Kapag ang pamilya ni Naomi ay mayaman pa rin sa Mayberry, madalas na nakipag-ugnay ang kanyang pamilya sa mga Les mula sa lalawigan ng Salford. Dahil dito, napunta si Noemi sa kanila upang humingi ng tulong sa kanila matapos maibenta ang lahat ng kanyang mga pag-aari. Kinuha nila siya sa oras dahil hindi nila alam na mahirap na siya noon. Gayunpaman, tumagal lamang ng isang araw para mapagtanto nila kung ano ang nagawa niya sa mga pag-aari ng kanyang pamilya. Sa takot na ipagpatuloy lamang sila ni Noemi na pasanin sila mula sa araw na iyon hanggang sa sinimulan nilang tretuhin siya ng labis. Tulad ng kung paano nila nagawa. Iyon ang kabuuan ng kung paano nagtapos sa ganitong bagay. Oo, bukod dito, ang aking ama ay napakabait na upang maghanap ng isang pamilya dito para magpakasal ka. Gayunpaman, natapos muna itong tanggihan. Oo naman, medyo mabagal sa ulo ang lalaki. Ngunit kahit papaano mayaman siya. Sinabi pa ng ibang babae, nang hindi sinala ang kanyang mga salita. Alam ko diba, gayunpaman, hindi nakakagulat kung bakit mo ito tinanggihan noon. Kaya may boyfriend ka na. Gayunpaman, upang isipin na siya ay sumasakay lamang sa mga dekuryenteng tricycle upang gumalaw. Dagdag ng ibang babae, pakikinig sa lahat ng kanilang mga panunuya, napailing lang si Gerald habang masakit na tumatawa. Kung nangyari ito sa nakaraan, napahiya na niya sila ngayon. Gayunpaman, mas alam niya kaysa sumuko sa mga pamantayan na mas mababa sa kanila. Kabanata 873. Kanya, Molly, nandito ka pa rin. Ang iyong lola ay patungo sa bundok ngayon kaya sumama ka at tumulong. Sabi ng isang nasa hustong gulang na babae habang naglalakad papunta sa grupo sa oras na iyon. O sige, nanay, sabay tayong magtungo doon. Sabi ng parehas na babae.
Pagkakita sa dalawang tao na kara-rating lamang, magalang na binati. Ni Noemi, Tiyo, Tia, manalo ka, kaya nandito ka rin, sabi ng babae sa isang mapanghamak habang tumatawid. Sa oras na iyon, tumanggo si Noemi bago sinabi, nakikipagkita ba si Lola kay Master Jenkinson upang masuri ang kanyang karamdaman? Tama ba ang pakiramdam niya? Panipi, hawakan mo ito dyan. Gulat na sabi ng tiyahin nang marinig ang tanong nito. Hindi pinapansin ng Lola para sa ilang sandali, sinasabi ko sa iyo. Ngayon na si Master Jenkinson ay naniningil ng mga pasyente ng paisa-isa, mabutit hindi ka nakakakuha ng anumang mga ideya. Panipi, sa sinabi nito, malinaw na takot siya na nais ni Naomi na isama ang kanyang ina. Sa kabaligtaran, gayunpaman, ang pag-iisip ay hindi sumagi sa isip ni Noemi. Tingnan mo, Naomi, dahil hindi mo rin kayang bayaran ang mga gastos sa medikal, dalhin mo lang ang iyong ina sa bahay. Huwag mag-alala, sasakupan namin ang mga gastos sa hotel para sa mga nakaraang gabi, dagdag ng babae, tumawid pa rin ang mga braso. Tama na iyan. Ikaw naman, Naomi, mas mabuti na magtungo ka na lang at alagaan ang nanay mo, sabi ng tiyuhin na nasa casual na tono. Nang malapit na siyang umalis kasama ang kanyang mga anak, dahan-daang huminto sa harap ng hotel ang isang pinalawig na automatikong kotse. Nang bumukas ang pinto ng kotse, isang kilalang tao at magalang na mukhang nasa hustong gulang na lalaki ang lumabas bago tumingin kay George at nagtanong, magandang araw, Ginoo. Tama bang ipalagay na ito ang York North Mountain? Ang lugar kung saan nakatira si Master Jenkinson. Panipi, dahil si George ay pangulo ng maraming mga pabrika ng kasangkapan sa lalawigan ng Salford, sapat na ang nakita niya sa buong mundo upang malaman na ang nasa katanghaliang lalaki na nakatayo sa harap niya ay isang pambihirang tao. Alam ito, pagkatapos ay magalang siyang sumagot, magiging tama ka, nakita ko. Salamat sa oras mo, sabi ng lalaki habang medyo tumango ito. Well, Duncan, dito ba ang lugar? Bakit walang paradahan dito? Tanong ng isang binata na nakasuot ng blazer habang palabas siya ng sasakyan kasama ang isang dalaga. Napakagwapo ng lalaki na habang siya ay lumalakad patungo sa tagiliran ni Duncan, halos lahat ng mga kababaihan na naruroon ay nagsimulang huminga ng malalim. Ano ang isang kaakit-akit na prinsipe? Tungkol naman sa babaeng sumabay sa sasakyan kasama niya, siya ay parehong matangkad at payat, habang siya ay napakaganda din. Ang bahagyang pag-iisa na inaasahan niya sa kanyang mukha ay sapat na upang ang sinumang tumingin sa kanya ay makaramdam ng bahagyang tensyon. Oo, ito ang lugar, sagot ni Duncan na may isa pang bahagyang tango, habang tiningnan ni George ang kabataan bago tumango ng nakangiti, kapwa sina Tanya at Molly, na nakatayo pa rin sa tabi ng kanilang ama, ay pinalitan ng tingin ng gwapong binata. Sa pagkabigo nila, hindi man lang siya sumulyap sa kanila. Kaninong electric tricycle ito? Itabi mo ito upang makapag-park tayo dito, sabi ng kabataan habang nilalas ang tali niya habang nakatingin sa paligid bago tinuro ang tricycle. Narinig iyon, ang security guard na nakatayo sa pasukan ng hotel ay agad na tumakbo at itinulak ang tricycle. Bilang isang resulta, nagsimulang gumalaw ng mag-isa ang tricycle at sa wakas ay tumigil sa sandaling ang isang gulong nito ay tumama sa isang malaking bato. Nang makita iyon, si Tanya, Molly, at ang iba pa ay simpleng ngunuso. Ikaw, galit na sabi ni Noemi. Ano ang ibig sabihin niyan? Gayunpaman, simpleng hinayla siya pabalik ni Gerald bago umiling. Paakyatin na natin ang lolo, sabi ng dalagita sa kanyang sarili. Sa pamamagitan nito, nagsimulang suportahan ng dalawang kabataan ang isang matandang lalaki palabas ng kotse. Mismong, ang matandang lalaki ay may isang malamlam na kutis habang ang grupo ay dahan-dahang nagsimulang umakyat sa bundok. Halika, magtungo tayo kasama sila, sabi ni George sa sariling pamilya, habang iniwan nila sina Gerald at Noemi, pinababa ng hiyani. Noemi ang ulo niya bago sinabi sa isang hindi kanais-nais na tono. Humihingi ako ng paumanhin, Gerald. Hindi lang kita pinapasan, ngunit naghihirap ka rin sa kahihiyang kasama ko. Hush, hindi na kailangan yun.
Tumungo na tayo sa iyong silid. Upang kunin ang iyong ina, sagot ni Gerald. Ha, saan natin siya dadalhin? Panipi, Kabanata 874. Dadalhin namin siya kay Joshua Jenkinson upang ma-diagnose niya. Siyempre ang kanyang karamdaman, sabi ni Gerald na may mahinang ngiti. Mas gugustuhin ni Gerald na gamutin ang ina ni Naomi mismo kung kaya niya. Gayunpaman, alam niya na hindi lamang nito gagawin upang gamutin ang isang pasyente sa isang hotel. Bukod, wala siyang ganoong karaming halaman o gamot sa kanya sa ngayon. Sa huli, magiging mas mabuti at maginhawa kung ang ina ni Noemi ay ginagamot sa lugar ni Joshua. Ha, humihingi kami ng tulong ngayon kay Master Jenkinson. Ngunit hindi mo ba sinabi na hindi ka na G. Crawford, Gerald? Panipi, nagtataka na tanong ni Noemi. Naturally, wala siyang ibang ibig sabihin ng tanungin niya ang katanungang iyon. Hindi lang niya inaasahan na mapapanatili pa rin ni Gerald ang mga ganoong koneksyon sa kanyang kasalukuyang estado. Haha, dahil lamang hindi na ako kay G. Crawford, hindi ibig sabihin na lahat ng aking koneksyon ay wala ng silbi. Paakyatin natin ang iyong nanay sa bundok, sagot ni Gerald. Sa pamamagitan nito, nagsimula ng umakyat ang tatlo sa bundok. Dahil si Master Jenkinson ay napakatanyag, hindi nakapagtataka kung bakit ang siksik ng kanyang klinika. Bagaman kilalang kilala siya sa kanyang husay, sikat din siya sa pagtanggi sa ilan sa kanyang mga pasyente. Ayon sa mga alingaw-ngaw, isang malaking pamilya ay minsang nais na kunin si Master Jenkinson upang maging kanilang personal na doktor ng pamilya, kahit na inalok nila siya ng isang napakataas na sweldo. Natapos pa rin ni Master Jenkinson na tanggihan sila. Gaano katagal pa ako maghintay dito upang isipin na gumastos ako ng mahusay na $77,000 upang makapaghintay lamang sa pila, sabi ng isang mayamang negosyante na may balisa na tono bago bumantong hininga. Pagpasensyahan mo lang, may mga tao na nagbayad ng higit sa $15,000 para lamang sa bayad sa pagpaparehistro. Alam mo, sumagot ang isang tao mula sa linya. Ang klinika ni Master Jenkinson ay talagang isang pambihirang lugar. Para sa isa, ang buong gusali ay mukhang isang anti-gang klinika, kahit na ang mga tauhan na nagtatrabaho doon ay nagsusuot ng tradisyonal na kasuotan na kahawig ng mga damit. Mula pa noong 1900, gumastos kami ng halos $46,000 ngunit nasa 45 pa lamang kami sa lugar, sinabi ni Molly, habang pabalik na siya sa kanyang pamilya na may hawak na isang numero ng pagpaparehistro. Kita ko, kaya, ang halaga ay hindi mahalaga, sagot ni George na may isang medyo mapait na ngiti bago bumantong hininga. Upang isipin na ang $46,000 ay para lamang sa numero ng pagpaparehistro. Kailangan pa nilang magbayad ng mas mataas na bayarin para sa diagnosis kapag tapos na ito. Bakit kailangan nating magbayad para lang pumila dito? At bakit may mga taong nagbabayad ng iba't ibang halaga para sa bayad sa pagpaparehistro? Napansin ko ang iba na nagbabayad ng $5,000, $46,000 at $77,000. Tanong ng malamig na babae mula noon. Kaya, ito ay katulad ng pagbid. Mahalaga, mas mataas ang babayaran mo, mas mabilis kang masuri, sagot ni George. Oh, kung gayon ano ang pinakamataas na halagang maaaring bayaran ng isang tao? Tanong ulit ng malamig na babae. Makikita mo ito roon, maganda. Ang nangungunang tatlong mga kliyente ay nakasulat ang kanilang mga pangalan doon sa tabi ng kanilang mga bayarin sa pagpaparehistro. Hayaan mo lang akong tumingin at tingnan. Holy Cree *P. Ang pinakamataas na bayad sa pagpaparehistro na nagawa ay $230,000. Sabi ng isa sa mga pinsan ni Naomi na halatang pinipilit na kalugdan ang babae. Salamat, Quest, sige na magbayad ng $770,000 sa lugar ng pagpaparehistro, sabi ng babae habang bahagyang tumanggo sa gwapong kabataan. $770. Sa paanuman, ang silid ay tahimik na sapat sa sandaling iyon para marinig ng halos lahat ang sinabi ng babae. Bilang isang resulta, sumunod ang isang napakalaking kaguluhan. Sa madaling panahon, gayunpaman,
namatay muli ang ingay kahit na ang lahat ay nakatingin sa kanya sa pagtataka. Si Quest mismo ay lumakad patungo sa lugar ng pagpaparehistro at isinalin ang kanyang debit card sa makina na inihanda doon. Kapag nabayaran na ang halaga, bumalik siya kasama ang numero ng pagpaparehistro na nagkakahalaga ng $770,000. Sa pamamagitan nito, malinaw na magiging una sila sa pila ngayon. Tiyang yaman talaga nila. Sigaw ng maraming tao sa pagkabigla. Habang nananatiling abala ang lahat, si Molly, na nagkataong lumingon sa sandaling iyon, ay biglang sinabi, "Nay, tumingin sa likuran namin, talagang sinundan nila kami dito." Panipi, nang lumingon ang tiyahin ni Nomi upang tingnan ang direksyon na itinuro ng kanyang anak na babae, balisa niyang sinabi, "Oh my God! Ano ang ginagawa mo, Naomi? Alam mo ba kung nasaan ka? Ngayon, to think na susundan mo talaga kami dito." Panipi, bakit sa lupa kailangan si Noe at ang kanyang pamilya ay kumapit sa amin tulad ng mga linta? Nang malapit na niyang lokohin si Naomi, isang miyembro ng kawani ang lumitaw bago sabihin, "Ang aming taos puso na paghingi ng tawad, mga kababaihan at Ginoo, ngunit ang master ay maaari lamang masuri ang dalawa pang mga pasyente ngayon. Kapag tapos na iyan, magsasara kami para sa araw." Bukod sa unang 2 kliyente, ang natitira ay maaaring umalis at bumalik muli bukas. Panipi, "Ano, hiniling mo lang sa amin na bumalik bukas?" sabi ni George. Natigilan. Ang natitirang mga kliyente ay naiwang nakatulala pati na rin sa sandaling marinig nila iyon. "Hindi kami aalis. Maghihintay lang kami dito hanggang handa na." Si Master Jenkinson nagamutin ulit ang mga pasyente. Inanunsyo, ang mga tao, doon, sunod-sunod. Mangyaring maging maalalahanin, mga kababaihan at Ginoo. Naiintindihan na napakarami sa iyo ang gumagawa ng rokas dito, na hindi mabuti para sa aming mga nagpapagaling na pasyente na kasalukuyang nasa likuran. Panipi, pagkatapos ay tatahimik kami, bukod, lahat kami ay nagbayad na ng malaki para sa bayad sa pagpaparehistro, sabi ng ilang negosyante doon na may mga nadaing na pinahihirapan. Naturally, inilagay nito ang miyembro ng tauhan sa isang medyo mahirap na posisyon. Tama sila, dahil kailangan naming magbayad upang maging nasa linya, dapat kaming isaalang-alang ang mga VIP client. Sa halip na hilingin sa amin na umalis, dapat sa halip ay itaboy mo ang mga hindi nagbayad upang magparehistro. Dapat na ay clear ang masa. Nang kaunti, siguraduhin nating manahimik din tayo, dagdag ng tiyahin ni Naomi. 875. Pagkasabi nun ay tumingin agad siya kay Noemi. Ang kanyang pagkilos ay malinaw na sapat para sa miyembro ng kawani na agad na mahuli sa sinusubukan niyang ipahiwatig. "Mabait na kababaihan at Ginoo, maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong numero ng pagpaparehistro?" Tanong ng tauhan habang naglalakad papunta sa grupo ni Gerald. Wala kaming isa," sabi ni Noemi habang umiling siya sa hiya. Pagkatapos ay magtungo doon upang magbayad para sa isa," sabi ng miyembro ng kawani habang lumamig ang kanyang tingin. Walang pera para doon," sabi ni Noemi habang kinakagat ang ibabang labi. "Ano, tumango ba talaga sila sa lugar na ito?" Panipi, "Hoy ngayon, tingnan mo ang paligid mo. Bakit ka pa pupunta dito? Kung wala kang pera." Panipi, "Tama iyan. Napakagandang batang babae din, napakasamang kumilos siya sa ganitong paraan." Panipi, ilan sa mga negosyante sa lobby ngayon ay umiling na hindi sumasang-ayon ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Gerald, Noemi, bakit hindi na lang tayo umalis para ngayon?" sabi ng ina ni Noemi habang hinahawakan ang manggas ng kanyang anak na babae. Kung sabagay, alam niya na pinahihirapan lang niya ang mga bagay para kay Gerald at sa kanyang anak na babae. "Hindi na kailangan iyon, ginang. Hayaan mo na lang sa akin," sagot ni Gerald nang humarap ito sa tauhan bago sumulyap muli sa sariling malamig na tingin. "Sigurado akong bago ka rito, kaya hahayaan ko itong dumulas." Hilinging lumabas si Joshua Jenkinson. Sabihin mo sa kanya na hinahanap siya ng isang binata na may apelyido ng Crawford. Panipi, "Waway ikaw, gaano ka manggahas na matugunan ang pangalan ng master? Ano ang ibig mong sabihin sa Crawford?
Ikaw, masungit mong tao, ikaw. Gulat na sagot ng tauhan. Ang iba pang mga negosyante sa silid ay nagbahagi rin ng parehong pakiramdam, at lahat sila ay nakatingin kay Gerald ngayon na may mga pipi na ekspresyon sa kanilang mga mukha. F***sick. Tingnan mo lang ang lalaking to. Kung si Master Jenkinson ay nagtapos na nagalit sa kanyang kabastusan, walang sinuman ang makakasasalubong sa kanya ngayon. Pasigaw na sabi ni Molly. Tila, nasisiyahan siya sa pag-fuel ng apoy. Narinig iyon, ang iba sa silid ay agad na nagalit. Tama siya, saan pa nagmula ang taong ito? Gaano kabastusan? Panipi, kahit na ang mag-isang babae at matandang lalaki mula kanina ay nakatingin din kay Gerald. Talagang hinihingi niya ito, hindi ba? Sabi ni Quest habang nagtatawanan bago lumapit kay Gerald. Habang malinaw na alam ng matandang lalaki at babae na ang Quest ay naghahanap ng gulo, hindi nila ito pinigilan. Marahil ay, hindi nila namalayang naramdaman na ang walang takot na si Gerald ay kailangang mailagay sa kanyang lugar. Hoy, ikaw ang B***star na nakasakay sa electric tricycle, hindi ba? Kung wala kang pera, pagkatapos ay mawala ka na. Itigil ang pag-abala, sa mga nais makilala ang master upang masuri. Sigaw ni Quest habang idiniin ang kamay nito sa balikat ni Gerald. Habang tinignan ni Gerald ang kamay sa balikat niya, sinabi niya, ilayo ang iyong kamay kung ayaw mong pagsisisihan. Nang masabi iyon, ang kanyang kalmadong aura ay kaagad na pinalitan ng isang malamig na lamig. Nang hihinayang, haha, natatakot ako na hindi mo alam kung ano ang aking pinagkakakitaan. Pangutya ni Quest habang sinisimulang paigtingin ang lakas ng palad. Nagulat siya na pagtanto lamang niya na medyo ikiling ni Gerald ang kanyang balikat bago marinig ang isang nakakasakit na bitik. Ang sumunod na tunog ay ang nagdadalamhating sigaw ng sakit. Mula sa Quest, agad siyang umatras mula sa dating kinatatayuan habang nakahawak sa nakahawak na kamay habang sumisigaw, "My hand!" Lumabas sa sobrang sakit si Quest habang tumulo ang noo sa malamig na pawis. Nang sa wakas ay tiningnan niya ang kalagayan ng kanyang kamay, nakikita niya na ang lahat ng kanyang mga ugat ay nakaumbok na halos lahat ay parang mga bulating lupa. Ako, babasagin ko ang iyong mga limbs. Umungal na Quest, pakiramdam na napahiya lamang siya. Nang malapit na sana niyang ay santok si Gerald, sumigaw ang may sakit na matanda, Quest. Huminto ka, tama ka agad. Panipi, bagaman hindi ito namalayan ni Quest, ang matandang lalaki ay nakasulyap na sa likuran ng kanyang pumipitik na kamay. Nang makita ang pinsalang nagawa, ang matandang lalaki ay napuno ng matinding takot. Kung sa bagay, alam niya kung gaano kalakas ang Quest. Alam din niya na ang Quest ay may husay sa pakikipaglaban mag-isa. Kahit na ang tatlong espesyal na sanay na sundalo ay haharap sa kanya, tiyak na sila ang matatalo ng labis. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang kinuha lamang para kay Gerald ay isang bahagyang ikiling ng kanyang balikat para masaktan ng masama si Quest, kung iyon lamang ang dapat gawin ni Gerald. Upang makapagdulot ng labis na pinsala, kung gayon ay hindi nais ng matandang lalaki na isipin kung gaano talaga katindi si Gerald. Bumaba ka na, sabi ko. Utos ulit sa matanda, kahit ang mag-isa na kagandahan na kanina pa nakatitig kay Gerald ay medyo may kunot ang noo sa mukha. Humihingi ako ng paumanhin, Ginoo. Ang aking apong lalaki ay talagang masungit kanina, sabi ng matanda. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, gayunpaman, agad siyang nagsimulang ubo ng labis. 876, Lolo. Sigaw ng parehong Quest at ang malamig na kagandahan. Kinakabahan. Mabuti na lang ako, sir, handa akong hayaan ang Master Jenkinson na masuri ang taong may sakit mula sa iyong pangkat. I can wait, sabi ng matanda, labis na ikinagulat ng lahat. Ano, ngunit bakit, Lolo? Bakit ba natin siya pabayaan muna? Sino nga ba siya? Galit na ungol ni Quest. Pinapahalagahan ko ito, kung sa bagay, hindi marunong magamot ni Joshua ang isang pasyente na may sakit na pang-terminally, sabi ni Gerald sa isang casual na tono nang walang balak na maging mabait. Panipi, tuldok. O ikaw, sigaw kapwa Quest at ang kagandahang galit.
kahit na ang matanda ay nagbigay ng isang medyo pangit na ekspresyon sa kanyang mukha sa oras na iyon. Habang inaamin ko na tiyak na napakalakas mo, dapat mong bantayan ang iyong bibig at asal. Hindi ko talaga alintana dahil ako ay ganito nakatanda, ngunit kung sasabihin mo sa iba ang mga ganyang bagay, siguradong darating ang kaguluhan, sabi ng matanda. Pinahaba ang kanyang mga salita upang maipahayag ang kanyang malinaw na kawalang kasiyahan. Gamit ang mga punyal na inilabas ngayon mula sa magkabilang partido, ang miyembro ng kawani, na pinapanood ang lahat ng ito, na inilantad mula sa simula pa lamang ay agad na tumakbo sa likuran. Mabuti, Gerald. Hindi ko na kailangang magpatingin pa sa doktor. Tuldok, tuldok, tuldok. Mangyaring, hindi namin kayang saktan sila, sabi ng ina ni Noemi na lalong tumukot. Samantala, isang lalaking nasa edad na mukhang halos 50 ay pinahid ng tuwalya ang kanyang mga kamay sa loob ng isang silid na sinindihan lamang ng isang burner ng langis, habang ang kanyang pasyente ay umalis sa silid na matatagpuan sa panloob na bahagi ng gusali. Matapos matanggap ang kanyang diagnosis, ang miyembro ng tauhan mula kanina ay tumakbo, habang sumisigaw, Master! Ang isang away ay tila malapit na sa lobby. Panipi, ano, gaano katapang ang mga tao na lumikha ng gulo dito? Sipa, ang lahat ng mga taong kasangkot. Malamig na utos ng lalaki. Ang taong pinag-uusapan ay walang iba kundi si Joshua. Bago yun, Master, dapat kong sabihin na ang isa sa mga partido na kasangkot sa away ay kapansin-pansin. Ang pangalan ng kanilang pamilya ay Wesley at medyo mapagbigay sila sa kanilang pera. Nagbayad sila ng $770,000 na nag-iisa para sa kanilang pagpaparehistro. Panipi, Wesley, tanong ni Joshua na may maingat na tono. Ang pag-uugnay sa apelyido na iyon sa kung gaano sila katahimikan. Nakakuha ng bahagyang kabuluhan ng sitwasyon si Joshua. Manalo ka, hulaan ko kakailanganin kong magtungo doon mismo. Sino nga ba ang sapat na nakakaloko upang magalit ang Wesley? Tanong ni Joshua habang pinupunasan ang mukha. Ito ay isang mahirap, binata, Panginoon. Hindi lamang siya nagbayad para sa bayad sa pagpaparehistro, ngunit nagsalita pa siya ng malaki at nais mong makipagkita sa kanya ng personal. Malakas din siya kaya nag-aalangan ako tungkol sa pagsipa sa kanya. Tuldok, tuldok, tuldok. Anuman, kung tama ang naalala ko, ang kanyang apelyido ay Crawford. Panipi, nang marinig iyon, ang tuwalya na hawak ni Joshua upang agad na mahulog sa lupa. Ano ang sinabi mong ang kanyang apelyido? Crawford. Sinabi mong binata siya, tama ba? Tanong ni Joshua, ekspresyon ng parehong pagkabigla at takot sa kanyang mukha. Oo, sumagot ang kawani, malinaw na nagsisimula sa pakiramdam takot. Panipi, tuldok, tuldok, tuldok. Maaari ba talaga itong siya? Sabi ni Joshua sa kinakabahan na tono bago kaagad tumakbo papunta sa lobby na medyo excited. Siguradong napahamak siya ngayon. Hindi lang niya nasaktan si Master Jenkinson, ngunit nasaktan din siya tulad ng isang mayamang manununod na may mataas na katayuan. Tingnan natin kung gaano siya kaawa-awa. Pangot siya ni Molly. Sa katunayan, marahil ay hindi na natin makakasama ulit si Noemi sa lalawigan ng Salford pagkatapos nito. Dagdag ni Tanya na ulap. Sa oras na natapos ang kanyang pangungusap, marami sa mga kliyente doon ay nagsisigawan, Master Jenkinson. Sa wakas ay nagpakita si Joshua at ang kanyang tingin ay nakakandado ngayon sa lugar kung saan nakaharap pa rin ang dalawang partido. Kakatuwa nga, tumingin siya ng mas nasasabik kaysa sa anupaman. Nang mabilis siyang patungo sa quest, Diyos di asterisk man, nagtataka ako kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon sila para sa Master Jenkinson na maging nasasabik ito. Panipi, alam ko di ba, nakakailang makita siya ng ganyan. Panipi, habang ang iba ay nagulat sa kung gaano kasabik ang hitsura ni Joshua, ang kanilang mga panga ay tunay na nahulog ng malapad sa sandaling makita nila siya na lumalakad sa quest at ang kanyang pamilya. Nakatayo siya ngayon sa harap ng kawawang tao. Tulad ng kung hindi yun sapat na nakakagulat, agad na yumuko si Master Jenkinson kay Gerald bago sabihin, Greetings, Senior. 877.
Panipi tuldok. Senior, lahat ngayon ay nakanganga ng malaki ang kanilang bibig. Ang makapangyarihang Master, Joshua Jenkinson. Tinawag lang talaga, niyang ang nakatatanda sa kanya ay nakatatanda. Habang kahit si Noemi ay nagulat ng kaunti, ang mga naiwan sa pinaka-stupefied ay ang mga mula sa pamilyang Leg. Magandang araw, ngayon lang ako nagpunta dito upang hiram ng kaunti ang lugar mo, sabi ni Gerald na nagbitiw sa tungkulin. Kahit na hindi siya sigurado kung dapat niyang hayaang harapin siya ni Joshua bilang kanyang nakatatanda, huli na para bawiin pa rin ni Joshua ang titulo. Sa lahat ng paraan, mangyaring gamitin ang aking mga pasilidad na ayon sa iyong nababagay, nakatatanda. Sagot ni Joshua na may lubos na respeto sa kanyang boses. Habang si Gerald, Naomi, at ang kanyang ina ay lumipat, ang mga mula sa pamilyang Wesley ay maaari lamang tumingin sa bawat isa. Sa sobrang pagkasindek, labis na pagkabigla. Tulad ng naisip ng matanda, ang kabataan ay tunay na napakahusay. Makalipas ang kalahating oras, nababalisa si Naomi na palakad-lakad. Sa labas ng pintuan ng silid ng panauhin. Pawis na, siya mula ng sandaling pumasok sina Gerald at Joshua sa silid. Kasama ang kanyang ina, manalo ka, hindi ko lang mapaniwalaan na alam ng lalaking iyon. Kung paano mag-trato ng mga karamdaman. Ungol ni Quest habang nakabros. Bukod kay Noemi, ang tatlong Wesley ay naghihintay din sa likuran niya. Ang hindi kasiyahan ni Quest ay malinaw sa araw. Kung tutuusin, hindi lamang siya pinahiya ni Gerald sa mga tuntunin ng lakas. Ngunit sa huli, may husay din si Gerald sa paggamot sa iba. Dahil sanay na siyang mayabang at walang awa, ang kahihiyang naranasan niya ngayon ay walang alinlangan na naiwan ang kanyang pagmamataas sa pagkagulo. Manahimik ka nga, malamig na sagot ni Master Wesley bilang tugon. Ipinagpalagay na ni Bob na si Gerald ay bastos nang masabihan siya nang mas maaga na hindi magagamot ni Master Jenkinson ang kanyang karamdaman. Gayunpaman, mula nang marinig niya ang pagsasalita ni Master Jenkinson kay Gerald bilang kanyang nakatatanda, nagsimulang takot si Bob Wesley na totoo ang sinabi ni Gerald na totoo. Na kahit na si Master Jenkinson ay hindi makakatulong na pagalingin siya, dahil sa takot na yun ng magalang na hinintay ni Bob si Gerald. Sa labas ng silid ng panauhin, sa sandaling lumabas si Gerald, agad na sumugod sa kanya si Noemi. Bago nagtanong sa isang balisa na boses, kumusta ang kalagayan ng aking ina, Gerald? Dapat siyang ganap na gumaling sa loob ng 3 buwan kung uminom siya ng kanyang halamang gamot tulad ng inireseta. Nakangiting sagot ni Gerald, salamat sa Diyos. Pinag-uusapan kung alin, kailan mo natutunan. Kung paano gamutin ang mga karamdaman. Tinanong si Noemi, nakapwa natuwa at nagulat. Kung tutuusin, ang Gerald na kasalukuyang nakatayo sa harap niya ay nakaramdam ng halos banyaga kumpara sa dati niyang alam. Mahabang kwento, ipaliwanag ko ito sa iyo kung may pagkakataon. Para sa akin sa hinaharap. Sa ngayon, magpatuloy sa loob at tingnan. Ang iyong ina, sagot ni Gerald. Pagkasabi niya nito, mismong si Joshua ay lumabas ng silid na may karayom na bag. Sa hitsura nito, maliwanag na si Gerald ang naging pangunahing doktor sa oras na ito. Karamihan, dapat ay tinulungan lamang siya ni Joshua sa buong kalahating oras na panahon. Senior, pakiusap. Magalang na sabi ni Joshua habang inaabot ang bag ng mga karayom kay Gerald. Paglingon kay Joshua, si Gerald ay napapailing lamang sa loob. Mga 5 buwan na ang nakalilipas ng una niyang makilala si Joshua. Sa panahong iyon, si Finlay ay abala pa rin sa pagtuturo kay Gerald ng lahat ng kanyang kasanayan sa medikal at martial art. Binigyan pa ng matanda si Gerald ng isang medikal na libro, at sinabi kay Gerald na kabisaduhin ang lahat ng nilalaman nito. Dahil mahusay siya sa pag-aaral, hindi mahirap para kay Gerald na ganap na maunawaan ang mga konsepto sa loob ng librong iyon. Sa katunayan, ang kailangan lamang ay 1 buwan para maalala niya ang nilalaman ng aklat na pangmedikal ng paisa-isa. Gayunpaman, kahit na malakas ang kanyang teorya, ang kanyang aktwal na kasanayan sa paghawak ng gamot ay malayo sa perpekto. Noong panahong iyon, si Joshua ay unang lumitaw sa paligid noon. Mula sa pagmamakaawa ni Joshua kay Finlay na muli siyang
Dalhin, tila ang matandang lalaki ay minsang nagturo ng kaalaman. Sa medikal kay Joshua noong nakaraan, malinaw na nais lamang niyang palalimin ang kanyang kaalaman at kasanayan, at siya ay labis na nagpumilit. Matapos lumuhad sa labas ng bahay ni Finlay ng buong araw at gabi, simpleng hindi makatiis. Nang matandang nakikita siya ng ganoon. Bilang isang resulta, sinabi niya kay Gerald na turuan si Joshua ng ilan sa mga nilalaman sa librong medikal. Inaasahan ni Finlay na, sa paggawa nito, makakaya ni Gerald mismo ang pangunahing mga kasanayan sa aplikasyon. Habang pinayagan niya si Gerald na turuan si Joshua ng halos isang buwan, si Finlay mismo ay hindi kailanman kinuha si Joshua bilang kanyang baguhan. Dahil dito, nakasanayan ni Joshua na tawagan si Gerald bilang kanyang nakatatanda kahit na sinabi sa kanya ni Gerald na huwag, Ginoo Crawford, Master Jenkinson, pareho kayong naghirap, panipi, magalang na sabi ni Bob habang papalapit sa parehong lalaki. Sigurado akong narinig mo na mula sa aking nakatatanda kanina. Ngunit upang linawin lamang, alam ko ang iyong karamdaman. Master Wesley, kahit na ganoon, dapat kong aminin na ako ay tunay na walang kakayahang pagalingin ka, nahihiyang sagot ni Joshua, 878. Narinig ko nga, oo. Gayunpaman, dahil napansin ni G. Crawford, ang aking sakit sa isang simpleng sulyap lamang, sigurado akong mayroon siyang paraan upang pagalingin ito. Sabi ni Bob, isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi ako doktor. Wala akong kwalipikasyong tretuhin ka, sagot ni Gerald. Dahil si Gerald ay madaling kapitan pa rin ng mga panganib sa labas. Sinisikap niya ang kanyang makakaya na huwag maging labis na. Kitang-kita, hindi sumagi sa kanyang isipan na hihintayin talaga siya ni Bob sa labas mismo ng silid ng panauhin. Hoy, ngayon, magkaroon ng kamalayan sa sarili. Mayroon ka bang kamalayan na ang aking lolo ay hindi kailanman nagmakaawa sa sinuman para sa tulong? Tinutugunan ka din niya bilang G. Crawford bilang respeto, kahit paano subukang tulungan siya. Panipi. Malamig na ungol ni Quest. Narinig iyon, lumingon si Gerald upang tumingin sa kabataan na nakasimangot ang mukha. Huwag maging bastos, Quest. Saway ni Bob. Humihingi ako ng labis na pasensya kay G. Crawford. Kung ang masungit na pag-uugali ng aking apo ay nasaktan ka, handa akong humingi ng tawad para sa kanya, sabi ng matanda habang dahan-dahan siyang nagsimulang yumuko. Parehong natahimik ang parehong Quest at ang nag-iisang kagandahan. Hindi nila kailanman nakita ang kanilang lolo na kumikilos sa ganitong paraan. Bago pa nakayuko ng maayos si Bob, gayunpaman, pinahinto siya ni Gerald. Hahayaan ko itong dumulas, Master Wesley. Dahil sa natapos naming pamilyar sa bawat isa, sigurado akong ang kapalaran ay may papel sa lahat ng ito. Titingnan ko ang iyong sakit bagaman hindi ako nangangako ng positibong resulta, sagot ni Gerald. Napagtanto ni Gerald ngayon na dahil magiging mahirap para sa kanya na maghanap para sa mga miyembro ng pamilya Crawford, maaari niya ring gamitin ang pagkakataong ito upang makilala ang higit na mga kilalang tao. Pagkatapos ng lahat, ito ay malapit sa imposible upang gumawa ng anumang pag-unlad ng walang tulong ng malalaking pamilya. Sa anumang swerte, makakakuha siya ng sapat na puwersa at impluwensya upang makitungo ng maayos sa pamilyang Moldel. Sa hinaharap, maraming salamat, G. Crawford. Masayang sabi ni Bob. Bago mo ako pasalamatan, kailangan ko kang sumang-ayon sa dalawang kondisyon, sagot ni Gerald. Pangalanan sila, tiyak na tutuperin ko sila. Idineklara ni Bob na may matibay na tono. Sa totoo lang hindi sila dapat maging mahirap para sa iyo upang matupad. Una, ay patungkol sa aking pagkakakilanlan. Sasabihin ko, lamang na kasalukuyang hindi maginhawa para sa aking pagkakakilanlan na mailantad sa publiko. Kailangan kita maglihim, panipi. Siyempre, tulad ng para sa pangalawang kondisyon, kailangan kong magtungo sa Mayberry sa loob ng ilang araw. Kailangan ko ng isang matalino, may kakayahan, at masunarang taong makakasama ko. Doon sa lahat ng oras, ay highlight ang salitang masunurin dahil ang
Taong itinalaga mo sa akin ay kailangang makinig sa lahat ng aking mga order. Panipi, manalo ka. Kung ito ay isang lingkod lamang na nais mo, ang mga Wesley ay marami sa kanila. Hanggat maaari mong pagalingin ang aking lolo, personal kung bibigyan ka ng isang marangyang bahay na may hindi bababa sa 50 mga dalaga at tagapaglingkod na makikinig sa iyong bawat utos. Pang-iinis na, Quest, hindi ko kailangan ng isang marangyang paninirahan, ni kailangan ko ng maraming mga lingkod. Gayunpaman, nakikita ko na medyo matalino ka at may kakayahan ka sa iyong sarili, Quest. Nagtataka ako, sabi ni Gerald habang mahinang ngumiti habang nakatingin sa bata. Ano, hindi mo seryosong sinasabi sa akin na paglingkuran kita? Wala ka ba sa iyong isipan? Ako ang batang Panginoon ng pamilyang Wesley. Sagot ni Quest, halatang hinanap si Gerald na mas nakakatawa kaysa sa hitsura niya. Siya ay medyo walang ingat, ngunit siya ay talagang isang matalinong tao. Sa totoo lang nagkakaroon ako ng parehong ideya. Dagdag ni Bob habang tumawa ng malakas. Panipi tuldok. Ano nga ulit, lolo, ate, sinabi ni Quest, biglang tunog ng higit na dispirited kaysa sa dati. Manatili ka sa tabi ni G. Crawford mula ngayon, Quest. Siguraduhin na sundin ang kanyang bawat utos, hindi alintana kung ito ay pagsusumikap o hindi, sabi ni Bob. Ngunit bakit ako? Bakit mo natanong? Sigurado ka bang sapat na matapang upang sumuwi sa akin ngayon? Sagot ni Bob, isang pahiwatig ng galit sa kanyang boses. Nasyang ang kanyang mga ngipin, Quest pagkatapos ay sumagot. Nang matalim, mabuti, gagawin ko ito para sa iyo, lolo. Matapos marinig ang sapilitan na kasunduan ni Quest, tumanggo si Gerald at dinala si Bob sa ibang silid. Ang batang lalaking iyon ay tunay na may kakayahang pagalingin. Ang aking lolo, si Master Jenkinson. Tanong ng mag-isang babae, habang pinagmamasdan ang pagsara ng mga pintuan ng silid. Paimpol niyang naramdaman na si Gerald ay napakabata pa upang maging may kakayahang ito. Haha, Miss Quinley, wala ka nang dapat alalahanin. Dahil ang aking nakatatanda ay hindi pinabulaanan ang pagtanggi na pagalingin siya, tiyak na may posibilidad na mangyari ito. Bukod, pareho tayong nagbabahagi ng isang master. Sa totoo lang, gangster. Ako dati, gayunpaman, pagkatapos matugunan ng aking Panginoon, isang buwan lamang bago ganap na baguhin ng aking Panginoon ang aking mga paraan. Sa panahong iyon, nahantad ako sa maraming mga kasanayang medikal at kaalaman. Nakalulungkot, medyo natutunan ko lang ang tungkol sa mga pangunahing kaalaman. Panipi, si Senior, sa kabilang banda, ay tinuruan ng buong quintessence ng kaalaman ng aming Panginoon. Siya ay halos isang profesional sa ngayon. Nanatili siya sa aming Panginoon ng kalahating taon at itinuro pa siya ng aking Panginoon ng personal araw-araw, alam mo. Paliwanag ni Joshua na naiinggit. Sino nga ba ang iyong Panginoon? Takang tanong ni Quinley. Hindi masabi tungkol doon. Sagot ni Joshua, umiling. Mga 2 oras na ang lumipas nang bumukas muli ang mga pintuan ng silid ng panauhin. Kabanata 879. Lolo, sabi ni Quinley habang tumatakbo palapit sa kanya. Pagkatapos mo, G. Crawford, sabi ni Bob, parang nasisiyahan. Habang si Gerald ay unang lumabas. Habang 2 oras lamang ang lumipas, masasabi ni Quinley na mayroon ng malaking pagbabago sa kutis ng kanyang lolo. Hindi ka dapat mag-alala, Quinley. Tulad ng inaasahan, naghanap si G. Crawford ng paraan upang pagalingin ang aking karamdaman. Ayon sa kanya, makaka-recover ako agad. Paliwanag ni Bob, ang kanyang tono na mas gumalang pa ngayon. Batiin ko muna kayo, Master Wesley. Pinag-uusapan kung saan. Dahil nagawa kanyang tulungan, nagtataka ako kung papayag ka bang gumawa sa kanya ng ibang pabor, sabi ni Joshua. Oh, mayroon pa bang maitutulong sa iyo, G. Crawford? Panipi, bagaman hindi niya ito isinama sa kanyang mga termino, talagang naghahanap siya ng isang napakabihirang-bihirang damo sa timog, na hangganan ng lalawigan ng Salford. Ang halaman mismo ay tinawag na ginseng king, at matagal nang hinahanap ito ng nakatatanda. Kung mapamahalaan mo ito, sigurado akong makakatulong ito sa kanya, dagdag ni Joshua.
Nang marinig iyon, tinaasan ng bahagya ng kilay si Gerald. To think na talagang binugbog siya ni Joshua para tanungin si Bob. Tungkol sa Ginseng King, sa totoo lang, balak ni Gerald na tanungin. Ang eksaktong parehong bagay kay Master Wesley kung nagagamot niya siya, sa totoo lang isa pa itong dahilan kung bakit siya pumayag. Natulungan si Bob. Pagkatapos ng lahat, kahit na dati siyang nagpunta sa timog na hangganan ng lalawigan ng Salford upang hanapin ang Ginseng King, napagtanto niya noon na ang paghahanap ay hindi magbubunga ng anumang mga resulta kung siya lamang ang naghahanap nito. Hinanap ito ni Gerald mula nang sinabi sa kanya ni Finlay dati na ang pag-ubos ng Ginseng King ay higit na magpapataas sa lakas at linya ng dugo ng kanyang katawan sa pangkalahatan. Sa sandaling kumain siya ng halamang gamot, siya ay magiging teoretikal na isang banta sa mga model tulad ng kasalukuyang nangyayari kay Finlay, kahit na, batay sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan at lakas. Hindi talaga ito isang problema para sa kanya na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa totoo lang mas nag-alala si Gerald na magpapasya ang mga model na atakihin ang kanyang pamilya na naninirahan sa North Bay. Kung tutuusin, kung totoong mangyayari iyon, magiging tanda lamang ito na siya ay masyadong mahina at walang kakayahang protektahan ang mga Crawfords. Upang maiwasan iyon, kailangan niya ang Ginseng King upang matiyak na siya ay magiging sapat na malakas kung ang mga model ay magsimulang mag-atake sa kanyang pamilya. Anuman, alam ni Joshua na hinahanap ito ni Gerald dahil naruroon din siya noong ipinaliwanag ni Finlay ang tungkol sa Ginseng King. Hinawakan ito ng bahagya si Gerald upang malaman na naalala pa ni Joshua ang pangyayaring iyon. Kaya't hinahanap mo rin ang hari ng Ginseng G. Crawford. Habang balak kong hanapin ito mismo, sumuko ako mga 2 taon na. Ang nakakalipas nang hindi ko ito makita kahit gaano ako kahirap tumingin. Ano pa, narinig ko na kung dapat ubusin ng ordinaryong tao ang halaman, napakadali nitong magdulot ng pagbagsak ng kanilang sistema ng sirkulasyon ng dugo at lakas ng katawan, sabi ni Bob. Gayunpaman, dahil gumaling na ako at kailangan mo ito, isaalang-alang na mas kaunting pabor at higit na isang gawa ng pasasalamat mula sa pamilyang Wesley. Pag-uwi, agad akong bubuo at mag-o-order ng isang pangkat upang simulang hanapin ito para sa iyo. Panipi, pinahahalagahan ko iyon, Master Wesley, sagot ni Gerald sa isang nagpapasalamat na tono. Ngayon na naayos na, aalis ako sa timog na hangganan ng lalawigan ng Salford upang maghanda para sa gawain. Tulad ng napagkasunduan kanina, ang quest mismo ay pansamantalang mananatili sa tabi mo, sabi ni Bob. Ilang sandali pa nang mag-check out na si Naomi sa hotel. Habang nakahawak siya sa kanyang bagahe, nilingan niya si Gerald bago nagtanong, pwede ba tayong bumalik sa Mayberry nang magkasama, Gerald? Tinanong ni Noemi mula nang mabalitaan na siya ay babalik doon upang malutas ang ilang mga isyu tungkol sa kanya. Syempre babalik tayo, sagot ni Gerald na nakangiti. Hindi lang si Mayberry ang tumigil sa isip niya. Plano niyang bumalik sa North Bay upang suriin kung paano rin ang mga nangyayari. Gayunpaman, maaaring maghintay ang North Bay. Ang kanyang prioridad ay si Mayberry mula pa noong si Jet ang pangatlong batang Panginoon ng pamilyang Model na labis na nasaktan din si Felicity, ay huling nakita sa Mayberry mula sa sinabi sa kanya ni Nomi. Matapos ang labis na pagdurusa para sa kanya, alam ni Gerald na magkakaroon siya ng walang katapusang mga gabi na hindi mapakali kung hindi siya gumaganti. Masarap pakinggan iyan. Maaari na tayong tumingin sa bawat isa. Masayang sabi ni Noemi. Speaking of which, iwan na lang ang mga bagahe mo rito. Ang quest ay maaaring bumaba sa kanila, sabi ni Gerald habang itinuturo ang kabataan na kasalukuyang nakatayo sa gilid na may magkabilang kamay sa kanyang bulsa. Teka, bakit ko kailangang dalhin ang mga ito? Hindi makapaniwala na tinanong ni Quest na inutusan siya na gumawa ng ganoong bagay. Ano, sinusuway mo na ba ako? Sagot ni Gerald na may mahigpit na titig. Pinipigilan ng kanyang galit, sinabi ni Quest, mabuti, kukunin ko sila. Ano pa rin ang big deal? Panipi. Matapos sabihin iyon,
sinimulan ng Quest na bitbit ang bagahe sa pagitan ng mga house. Dahil paalis na sila sa sasakyan ni Quest, halatang magiging personal driver din niya si Gerald sa ngayon. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sila sa kotse, sumigaw si Gerald, "Hamintay ka muna. Ano ito sa oras na ito?" Naiinis na tanong ni Quest nang makita niya si Gerald na nakatingin sa bintana ng sasakyan. Kabanata 900. Sa pagtingin sa parehong direksyon ni Gerald, nakita ng Quest na ang isang pangkat ng mga magkatulad na hitsura ng mga kotse ay nakaparada lamang sa paanan ng York North Mountain. Nang damilat ang mga mata niya, napagtanto niya na nakatingin si Gerald sa dalawang babae na kakalabas lang sa isa sa mga kotse. Nakikita kung paano natigilan si Gerald, inilagay ni Quest ang isang daliri sa ilalim ng kanyang baba habang sinabi niya na may isang pahiwatig ng interes sa kanyang tono. "Humph, matanda ka na, hindi ka ba G. Crawford? Sasabihin mo ba sa akin ngayon na hindi ka pa nakakakita ng mga kagandahan dati? Kahit na kailangan kong aminin na ang dalawang babaeng iyon ay partikular na nakamamanghang panipi." "Hush!" tugon ni Gerald, mabagsik ang kanyang tingin habang patuloy sa pagtingin sa dalawang babae. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na mabangga ang dalawang batang babae dito sa lahat ng mga lugar. Ang dalawang kagandahan ay ang totoo ang kanyang mga kakilala, sina Jasmine at Mindy. Hindi pa niya nakilala ang dalawang batang babae mula nang magpaalam siya sa kanila mga kalahating taon na ang nakalilipas sa lalawigan ng Salford. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng insidente sa mansyon ng pamilya Fenderson, sinabi sa kanya ng kanyang ama na nakakontrata siyang makipag-asawa kay Jasmine. Nang malaman na ang kanyang lolo ang siyang pumirma sa kontrata, pakiramdam ni Gerald ay walang magawa siya noon. Gayunpaman, naintindihan niya ang motibo ng kanyang lolo. Uso na noon ang magkaroon ng matibay na mga alyansa kung tutuusin. Pagkalabas nito, sinabi ni Gerald kay Quest na ihinto ang makina. Ang kanyang hangarin ay hindi magpatuloy sa pagtiktik sa kanila, ni para sa kanya na bumati at makahabol sa kanila. Ang totoo, napansin ni Gerald ang dalawang figure na tila binabayo pareho, nina Jasmine at Mindy mula sa malayo. Ang mga stalkers ay masyadong kainahinala para hindi pansinin ni Gerald. "Tapos ka na bang tingnan ng mga ito, G. Crawford? Umaakyat na sila sa bundok," sabi ni Quest. "Naghihintay ako sa kanila na medyo umangat. Maghintay ka lang dito pansamantala." Panipi. Matapos matiyak na ang dalawang batang babae ay umakyat ng medyo malayo, tahimik na bumaba si Gerald sa sasakyan at nagsimulang mag-inch papunta sa dalawang palihim na tao. F*** at Sting Hell. May balak ba talaga siyang abutin ng dalawang kagandahan upang makipag-chat sa kanila? Sabi ni Quest na nagbitiw sa tungkulin. Tiningnan niya si Noemi bago sinabi, "Maghintay ka rito, pupunta ako roon upang makita kung ano ang kanyang kalagayan." With that, naglakad siya paakyat kay Gerald. Napansin na paparating na si Quest, kumaway si Gerald sa kanya. Bago sabihin, "Dumating ka sa tamang oras." Kita doon ang dalawa, mukhang may husay sila sa martial arts. Kailangan kitang pagandahin sila. Kapag sinimulan ka na nilang habulin, akayin sila sa pasilyo doon. Panipi, ano nga ba ang inaasahan mong makamit? Gawin mo na lang, mabilis. Utos ni Gerald habang itinutulak ang Quest sa unahan. Nang makita na wala talaga siyang pagpipilian, tumayo si Quest sa harap ng dalawang lalaki, sumisigaw ng lahat ng uri ng mga kabastusan upang makuha ang kanilang pansin. Mismong si Gerald mismo ang mabilis na pumwesto. Habang totoo na ngayon ay nakikialam na siya sa mga gawain ng kapwa Jasmine at Mindy sa isang tiyak na antas, hindi ito ginagawa ni Gerald alang-alang dito. Hindi niya ito ginagawa dahil sa kontrata, sa kasal na pinirmahan din ng kanyang lolo. Sa halip, ginagawa lamang niya ito para sa kaligtasan ng kanyang tiyahin at kita. Pagkatapos ng lahat, sila rin ay kasapi ng pamilya Fenderson. Dahil ang mga mula sa pamilyang Fenderson ay maaari ng maituring na kamag-anak at biyenan sa mga Crawfords, duda si Gerald na ang mga Schuyler, ang dating kalaban ng pamilya Fenderson, ay maglakas loob pa na gumawa ng anumang masama sa kanila.
Alam na naging lalo siyang nagtataka upang malaman kung sino ang pinagtatrabahuhan ng mga stalkers. Tulad ng inaasahan, ang quest ang punong kandidato pagdating sa panunuya. Hindi nagtagal ay magsimulang habulin siya ng dalawang stalkers. Sa pagtakbo papunta sa koridor, gayunpaman, ang isa sa kanila ay agad na naramdaman na may mali at sumigaw, "Hawakan mo ito." Kami ay nahahalina sa isang bitag. Panipi, tulad ng parehong lalaki na tumalikod upang umatras, isang madilim na figure ang sumilaw sa kanila. Bago pa man mag-react ang alinman sa kanila, naglunsad ang figure ng isang sobrang likido na paggalaw. Tumagal ng isang segundo, upang mapagtanto nila ang nakakalas na sensasyon sa kanilang mga dibdib. Napakalaki ng sakit na hindi nagtagal at ang parehong mga lalaki ay nagsisimulang mag-aralgal sa labis na paghihirap habang nahuhulog sa lupa. O ikaw, sino ka? Alam mo ba kung sino ang nakikipag-usap sa iyo? Binalaan ng isa sa mga lalaki habang nakahawak siya sa kanyang dibdib habang sinusubukang bumangon. Gayunpaman, sa huli, pareho silang hindi nakaupo ng patayo. Pabayaan na lang tumayo. Wala akong ideya kung sino ka, ngunit alam mo ito. Kung hindi mo sinasagot ng totoo ang aking mga katanungan, hindi mo ito bibigyan ng buhay, malamig na sabi ni Gerald habang isinasok ang isang kamay sa kanyang bulsa bago lumuhod upang masilip ang tingin sa dalawang nag-stop. Narinig iyon, pareho silang nakaramdam ng napakalawak na panginginig na tumatakbo sa kanilang mga tinek. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.